going to Batangas Port. Madaling araw kami bumiyahe para walang traffic. Pagdating sa Batangas Port, pumunta agad kami sa loob. Iniwan muna namin yung gamit sa car para hindi mabigat. Nagtanong kami ng time ng alis and ticket price. Pagpasok namin ng Batangas Port, first time namin sumakay ng barko. Pinagtanong namin kung saan kami pwede makabili ng ticket papuntang Puerto Galera. May dalawa kaming option, Montenegro Line, Rogo ang sasakyan, or Fastcraft. Pag Fastcraft, 620 ang ticket, and pag Rogo, 500 plus. Siyempre, pinili namin yung Fastcraft para mas mabilis kami makarating. After namin bumili ng ticket, lumabas kami, tas nagtanong-tanong kami kung saan pwede kumain. Merong kainan sa labas na mga karinderya. So, kumain muna kami habang nagpapalipas ng oras. Pagkuha namin ng gamit sa car, pumasok na kami sa loob kasi mayroon naman dun waiting area. May adapter ka naman ng charger, girl, no? Diba, kabog, kala mo airport lang. O game, COD. Andiyon, naalis na nga kami. Dumating na yung sasakyan namin. Naka-on pa yan, baka hindi naka-on. On. Pagdating sa bandang gitna, make sure na nakalabas na yung ticket kasi may mag-check out. Pasok sa loob, meron TV, aircon siya, tapos meron bilihan na tindahan, and meron din CR. Pagsilip sa bintana, ang ganda. Ganda ng tanawin. Ang ganda din ng bakla. Pak. Easy yan. At dahil na-board ako, inaya ko sila sa labas para magpahangin. Pagbaba ng barko, make sure na nakalabas na yung confirmation ng hotel and yung QR code. Kasi i-check nila yon. From Balatero Port, sumakay kami ng tricycle papunta dun sa hotel. It's 300. Siya si Kuya. Medyo malayo yung hotel na nakuha ko. Pero okay lang. Andito na eh. It's 5 minutes from Balatero Port. Oh, what a view. Worth it naman, 'di ba? Kahit malayo. Yun nga lang, hindi ko na videohan yung aakyatin nyo bago kayo makarating dito. Grabe sa taas. Ang check-in dito is 2 p.m. Since maaga kami dumating, nag-wait kami ng 3 hours. Panalo lang talaga ang room dito kasi ang lakas makakopol. May ref, may TV, and may hot and cold shower. Meron din siyang balcony. Yun nga lang, may ginagawa kasi sa likod ng hotel. Parang extension, ganon. But still, ang ganda ng view, mountain view. Yung bathroom niya, glass siya. So, hindi siya pwede sa mga friends, tropa. Pag magkasama kayo sa room. Kasi magkakakitaan kayo. Bongga yun.
Nag-lunch muna kami dun sa mismong hotel. Yun nga lang medyo may kamahalan. Then nag-picture taking kami after. Then nag-sleep kami, pahinga, pagod sa biyahe. Then gigising na lang kami ng gabi for nightlife, syempre. Nag-dinner lang kami tapos naghanap na kami ng pagtatambayan namin. Alam mo na, Gino man na. Day 2 namin, nag-breakfast kami, then inaya ko si Mahal mag-swimming. Habang tulog pa yung dalawa kasi lasing. Then tamang picture and photoshoot, ganon. Dito nga pala kami nagstay sa AV Suits. Yung staff nila, very friendly and hospitable. Very nice place and amenities. Masarap din ang food, yun nga lang medyo may kamahalan. After ng picture taking, inaya ko na yung dalawa. Punta kami ng Sabang Beach. Medyo malayo din siya pag tinricycle 1 hour daw. Pero kami, nung nakamotor kami, mga 30 minutes siguro. Then, pagdating doon, maraming stall ng food and kung ano-ano. Ayun na, nag-stop sila doon. Bumili ng t-shirt siguro. Mostly ng tao dito or mga dayo dito is Korean. Para siyang baywalk, wala siyang paliguan. Pero, mga nagpupunta dito is mga nagda-dive. Divers, mga ganon. Kaya naman kami napapunta dito kasi sabi nila meron daw banda dito kasi Oktoberfest. Pero hindi na namin inabot kasi umuwi na kami dahil ang layo nung uuwian namin tapos madilim yung daan na dadaanan namin. Nakakatakot, diba? Kung mahilig ka mag-dive, dapat dito ka kukuha ng hotel para hindi malayo. Ang hirap kasi pumunta dito lalo na mga 30 minutes ang to 1 hour ang biyahe. Yan, ayan o. From Balat Airport. Sarap pa nga yata kumain sa mga ganyan. Pabalik ng Batangas, nagroro na kami. Pero kung papipiliin ako, mas gugustuhin ko yung fast cut kasi mas nahihilo ko dito sa Gogo talaga. Hanggang dito na lang. Goodbye!